So mga kapatid, ito po yung unang paglilingkod ng ating Panginoon dito sa Israel. Sa Israel na kanyang bayan. Ano bang sabi ng Panginoon dito sa Israel? So ating po itong tatalakay. Ito po yung parte ng kanyang pangaral. Na nangaral siya na gumagamit siya ng kapangyarihan sa kanyang pagsasalita tungkol sa kasulatan. So ito na po yun. Ito po yung title niya. Yan po yung title niya. Ang Autoridad ni Jesus. Ang ibig sabihin ng autoridad, yun po ay kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan ni Jesus. Yan po yan. Ang ibig sabihin dyan. So basahin po natin mga kapatid, no? Let's play. Para po natin alamin. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao. Dahil nangaral siya ng may autoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. So, malayo po siya mga kapatid. Malayo po ang kanilang tagapagturo. Malayo po. Malayo po yung tagaturo nila. Dahil po siya ay gumamit po siya ng kapangyarihan para magturo sa lahat ng tao. So ipinakita na niya ang himala. Yun na po yung tandang isang himala na ipinakita niya. Pero anong sinabi? Tatalakayin natin ito mga kapatid dito sa 7. Talakayin natin sa 8 para makita talaga natin dito, no? Kung ano talaga ang sabi sa kanya dito. Yan na po yung 8. Tatalakayin po natin siya. So yan mga kapatid, play natin. So yung 8 na yan, naglo-loading pa kasi mga kapatid. So ito mga kapatid, dito sa 8, ang ibig sabihin dito, pinagaling ni Jesus ang isang kitungin, no? Kapangyarihan talaga lagi sa kanya, kapangyarihan, no? So basahin po natin siya. Dito po natin siya basahin sa ating evidence. Pinagaling ni Jesus ang lalaking may malubhang sakit sa balat. So ito po yung malubhang sakit sa balat. So basahin natin sa 8. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya napakaraming tao. Kasi alam naman talaga na mga tao ay napagaling niya lahat. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, kung gusto niyo po, papagaling niyo ako upang may turing akong malinis. Dito sabihin, basahin natin dito. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko luminis ka. Agad nang gumaling ang kaniyang sakit at luminis siya. So mga kapatid, maliwanag po nang sinasabi dito ng ating Panginoon Jesus, nagpapakita na siya ng himala dahil po yung kapangyarihan para po talaga maniwala yung mga tao niya. So bakit pa rin ayaw pa rin nila maniwala? Dahil po hindi pa nila nga nakita yung katotohanan na himala, yung talagang mismo na makita nila na maglako ang isang tao. Gusto yung mga ganun mga propeta. Yun po ang kanilang gusto, no? Kasi lahat naman talaga ng kanilang gusto ay dapat nilang alamin, no? So basahin po natin dito sa 9. 9:4. 9:4. So basahin po natin dito sa 9:4. So mga kapatid, yan po, basahin natin.
9:4. Yan. Okay. So, ito na po yung mga kapatid. So, basahin po natin siya. Pero mali si Jesus ang inisip nila, kaya sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng masama? Alin ba ang masama, ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo, o tumayo ka at lumakad? Ngayon, papatunayan ko sa inyo sa pamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na kung anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. No? Tumayo nga ang paralitiko at umuwi. Namangha ang mga tao nang makita nila ito, at pinupurihan nila ang Diyos na nagbigay sa mga tao ng ganoong kapangyarihan. So, napakaliwanag mga kapatid. Napakaliwanag ang ating binasa, no? So, napakaliwanag ang ating binasa, sapagkat ang mga tao pa rin talaga wala talaga kanilang pinagpupuntahan kundi ang kanilang kagustuhan lamang, no? So, basahin po natin dito sa Gis. Basahin natin sa Gis para po natin alam ito anong meron talaga dito. So, Gis 26. Ayan. Dito po itong alamin. Ito mga kapatid, basahin po natin ang dapat katakutan. So, let's go mga kapatid. Oy, loading. So, basahin na lang natin mga kapatid. So, basahin natin. Ito let's go. Ang title, ang dapat katakutan. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao, sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya kahit magtatago kayo mga kapatid, kahit anong itatago nyo, kahit anong bakak nyo, kahit anong tawag dito, kahit anong ginagawa ninyo, mali manong hindi, kahit gumagawa kayo ng tinatago nyo na hindi pa nila alam, pero darating ang panahon na malalantad ang iyong ginagawa, diba? Gano'n naman talaga malalantad talaga yung ginagawa, dahil po alam naman talaga natin na mayroon gumawa niyan para po makita ang iyong kasalanan. Yun po ang ating Panginoong Diyos na pakita, para ang iyong kasalanan ay para siya na po ang nagbibigay ng papaliwanag kung ano talaga yung kasalanan sa pamagitan ng iyong social media. Nag social media ka, may ka-textmate ka dyang babae at ayaw mo makita ng misis mo. So iyon, isa na yon, kasalanan na yon mga kapatid. Panglulunya na yon, panglulunya. So pangalawa, ang babae na ka-chat mo ay nag-chat sa iyo at nakita ng misis mo. Anong reaksyon? Di ba magkalaban si Satanas at ang Diyos? Diyan papasok si Satanas. Diyan papasok si Satanas, tapos ang ating Panginoon ay hindi ka didinggin. Bakit? Mali ang ginagawa mo puro sakiman ang iyong ginagawa, hindi naman na kailangan yan. Kaya malalantad talaga ang mga problema mo. Kaya mga kapatid, kung meron kayo tinatago sa asawa mo, sabihin mo ang totoo para po nila malaman. Hindi po yung itatago mo, mali na yon, magkasala ka na yan mga kapatid. So mga kapatid, hanggang dito na lang yung ating video, at abangan nyo na lang yung kasunod, at meron pa tayong tatalakayin at ipapaliwanag. So mga kapatid, salamat sa inyo sa panonood, dahil po
Galing po to sa Panginoon Diyos. So mga kapatid, salamat sa inyo. God bless, tolling at kayo palagi.